Okay, happy Sunday po mga kababayan. Kumusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon ang ilan sa mga politiko na bobo. Bakit? Mukha bang nanlalait na naman tayo? Mga kababayan, hindi po natin mapigilan na hindi manlait. Kasi itong mga politiko na pagkatataas ng sahod, ini-expect po natin na malaking serbisyo ang maibibigay sa taong bayan. Di ba? Diyos ko, ang mga sweldo nito, my goodness, 100,000? Ilang hundreds of thousand? Tapos puro katangahan ng mapapala natin. So, sino pong ibig kong sabihin? Actually, marami po yan Alam ninyo yan mga kababayan. Hindi lang ako nakakaalam yan. Alam natin na maraming politiko ang mga utak primary grades. Talo pa ng mga elementary kung mag-isip. Una, marami yan pero sa ngayon, dalawa lang muna ang pag-uusapan natin. Kasi very recent lang ito na nag-viral Una, ito pong siguro baguhan yan baguhan na congressman. Itong congressman ng 1st District ng Cagayan de Oro City na nagpanukala itong House Bill 9931, yung tinatawag na heartbreak leave, na kanyang sinumite nung Valentine's Day. Ano pong ibig sabihin ng heartbreak leave? Ito daw po ay itong magiging batas na ito, kung makalusot, ay magbibigay ng pribilehiyo sa mga workers, mga trabahante, mga empleyado, na makapagbakasyon kapag nabigo sa pag-ibig or kapag dumadaan sa isang kabiguan, heartbreak. Heartbreak sa relasyon between a man and a woman. Na tila baga ang heartbreak tungkol lang sa man and woman relationship. Paano naman yung mga namatayan? Yung mga depressed sa malalaking problema. Mas mabibigat na kaso yun kung tutuusin. Masakit naman talaga yung mabigo ka sa pag-ibig. Tinatawag na in despair. Pero, nakakatawa, di ba, mga kababayan? Although doon sa mga nagpa-survey sila, at marami yung pabor. Siyempre, kasi ang sinurvey nila, mga working people, mga empleyado yata yun, or mga, basta. Kung subukan kaya ninyo na magpa-survey sa mga employer, sa mga boss, sa mga amo, iba ang magiging sagot na matatanggap ninyo. Alam niyo kung bakit ito nakakatawa, itong panukalang batas na ito? Kasi, paano halimbawa maging batas? Paano maghihingi ng leave ang isang heartbroken na empleyado? Ididetalye niya doon sa kanyang letter of request for vacation, heartbreak leave. Yung detalye ng kanyang relasyon, paano siya nasaktan, di ba nakakatawa? My goodness, ang iyong private life, isisiwalat mo?
na ikaw ay nabasted, na ikaw ay iniwanan, ikaw ay iniputon sa ulo. It's very unreasonable. At mayroon pang suggestion na depende sa edad, na yung mga bata pa, mga below 30 years old, 1 day lang, yung mga, basta may bracket mayroong hanggang 3 days, hanggang 1 week pa nga yata yun na bakasyon. Now, ang isang heartbroken ay depressed, tapos papagbabakasyonin mo, hindi mo papapasukin sa trabaho, anong gagawin nun? Magmumukmuk sa bahay? Pupunta sa ibang lugar? Inunurse niya yung kanyang masakit na puso? O di mas lalong na depresyon? Whereas kung hahayaan mo na pumasok sa trabaho, isubsob niya kaya ang isip niya sa trabaho, may sasantabi niya, makakalimutan niya yung kanyang karamdaman. Mali. Alam mo itong congressman na nagpanukala nito, ang tanga-tanga, napakabobo. Marasa pa. Yan ba, mga ganyang klaseng batas ba ang sinasahura natin ng 200,000 per month? Una, anong pakialam ng mga amo, ng mga employer sa heartbreak mo? 'Di ba? Pumasok ka sa trabaho, sinasahuran ka, magtrabaho ka. Kahit ako ang amo, pakialam ko sa'yo kung heartbroken ka. O di maglupasay ka after your work. 9 to 6? Di after 6 o'clock, maglasing ka kung gusto mo. Pero during your time, work hours, kung kailan ikaw ay sinasahuran, abay magtrabaho ka. Ayaw mong ma-heartbreak, ayaw mong ma-heartbroken, huwag ka makipagrelasyon. Or, hindi naman natin maiwasan hindi makipagrelasyon. Train yourself to accept whatever result ng iyong pakikipagrelasyon. Mag-move on ka. Kala mo naman kung papasok ka sa trabaho, malay mo, papasok mo pa lang sa trabaho, pagsakay mo sa LRT, pagsakay mo ng jeep, ng bus, may nakatabi ka na savior ng iyong puso. Kaysa naman, pag iisahin mo yan dyan sa bahay, magmumukmuk, di mas lalo niyang naisip yung kanyang kabiguan. Tama hindi. Alam mo, itong congressman na ito, anong pangalan nun? Lordan Suwan. Hoy, congressman, ganda-gandahan mo naman ng mga panukalang batas. Nakakatawa ka. Dapat yung mga constituent mo dyan sa 1st District ng Cagayan de Oro, mahiya sa'yo, ikahiya ka. Itong panukalang batas, mga kababayan, does this concern national interest? Kasi ang mga batas po dapat concerning national interest, hindi personal. My God, makakatulong ba yan Makakatulong ba yan na umunlad ang bayan natin? Makakatulong ba yan sa pagyaman ng Pilipinas? My God, ng mga klaseng batas yan. Napakababaw. Ang babaw ng utak. Talo pa ng first year high school kung mag-isip. Kung mag-isip kayo ng batas, yun ang mga pakinabangan ng lahat na mamamayang Pilipino. Yung pangpaunlad ng bansa, hindi yung mga ganyang mga kabalbalan. Sus Maria Josep. Tapos sasahuran mo ng ganito kalaki. May mga benefits, may mga perks na kung ano-ano. Tapos
Tapos ano nakukuha natin? Pagbabakasyon. Anong pakialam nung employer? Kung sa puso mo, napakalaking kalukuhan. Yung mga kababayan, ano ba naman itong mga pinipili natin ng mga politiko, mga mambabatas? Ito, ang level ng utak, Diyos ko, mababa pa sa high school. Ang level ng mentality. Marius. Okay. So much of that. Ito pa ang isang bobo na napakataas ang posisyon sa gobyerno. Isa ring kabobohan, kabalbalan ang naiisip. 'Di ba? Kahapon lang yata yun, nag-viral. Itong Department of Education na inaprobahan yung, anong tawag doon? Yung hairpin na may sumasayaw-sayaw na maliit na bibi. Alam nyo, inaproban ito ni Sara Duterte at siya mismo nagsuot din ng duck hair clip. Alam mo, wala namang masama sa duck hair clip, pero ilagay nyo naman sa lugar. Alam mo yung mga ganyang klaseng mga fashion accessories, bagay yan sa mga costume parties. Hindi sa pang-araw-araw na papasok sa school. Ito talagang ito ay isang sinyales na si Sara Duterte ay napakabobong tao. Opo mga kababayan, Vice President, Secretary of Education, di ba pinatanggal nito yung mga learning materials, mga visual aids na pinaghirapang gawin at bilhin, binili ng mga teachers. Baga, sariling pera pa nila, pinambili nila. Para pantulong sa mga estudyante na tulong sa pag-absorb ng lesson. Di ba pinatanggal niya nung opening ng classes, nung ano ba yung tawag doon? Yung brigada eskwela. Pinagpatatanggal dahil nakaka-distract daw sa estudyante. Yung visual aid, mga learning materials, ipinatanggal kasi nakaka-distract sa pag-aaral. Pero itong bibe, nakapatong sa ulo, hindi raw distraction. Kaya naman no wonder ang mga estudyante natin nagiging bobo na rin. Yang bibi na yan, makakatulong ba yan? Pampatalino? Na pati mga teachers, napakatatag na naman ng mga teachers kung pati kayo magsususuot kayo ng tumutuwad-tuwad na bibe? Anong kabubuhan yan, Secretary Sara Duterte? Wala ka nang maisip na matino. Napakalaki ng problema ng DepEd. May nagawa na ba kayong project para tumalino yung mga estudyante? Ano yung nagawa niyo? Para isalba ang reputasyon ng Pilipinas ng mga Pilipinong estudyante internationally. Sa mga international exams. Nasa puwet tayo. Tapos yan ang mga pag-aatupagin nito mga taga-DepEd na ito. With the leadership of Sara Duterte, isang abogada, pero hindi marunong makipagdebate, hindi marunong mag-speech. Kung mag-speech, masyadong pa-cute. Parang hindi makabasag ng pinggan. Parang hindi makabali ng mamon. Pero kwedaw ka. Sa katotohanan, sa kalooban, tukhang queen pala ito. Ano mga
kabalbalan, my goodness. Siguro, lubos-lubosin nyo na ang mga kabubuhan ninyo, mga kabalbalan ninyo. Bakit hindi na lang buhay na bibe ang ilagay sa ulo? At baka yung ipot ng bibe ay pampatalino ng bata. Huwag nang ganyan. Papagbaunin nyo ng mga buhay na bibe. Patong-patong mo dyan, oh. Sira ulo. Ito mga taga-DepEd. Sobrang kabubuhan ang pinaggagawa ninyo. Yan ba? Yan ang level ng mga utak ninyo? DepEd? Secretary Duterte? Nyeta. Mas lalo ninyong pinapabobo yung mga estudyante. Anong hindi nakaka-distract? Di ba may ano yon? Tiningnan ko sa Lazada Anong itsura nun? Kasi hindi pa ako nakakakita nun. Viral na pala, sikat na sikat pala. Pero ako walang alam na mayroon palang ganyan. Paano hindi yun makaka-distract kung lahat nakasuot ng tumutuwad? Kasi pag gagalaw yung ulo, sutuwad-tuwad din yun, magsisway-sway din yun. O hindi ba yun makaka-distract sa mga katabi? Napakalaking kalukuhan. Produkto ng China. Ayan. Pinapatronize ninyo. Produktong napakalaking kabubuhan. Sana man lang kung produkto na makaka-contribute sa magiging matalino ng isang bata. Yan, pampabobo yan Paano ko nasabing pampabobo? Imbis na ang focus ng estudyante ay nandoon sa lesson. You know what I mean? Anong hindi nakaka-distract? Katarantaduhan. Okay nga yan sa mga party, sa mga pang-araw-araw, sa ibang lugar. Hindi sa loob ng classroom. Agree kayo mga kababayan? Talaga itong, alam mo, itong si Sara Duterte, alam niyo, minsan sinisisi ko rin ito si Pangulong Marcos Bakit hindi pa yan tanggalin? Hayaan pa yan na, sabi ng iba, inaantay na lang ni Pangulong Marcos na mag-resign. Hindi magre-resign yan. Ang kapal ng mukha niyan Sobrang kapal ng mukha. Alam niya na even yung mga kasamahan niya dyan sa cabinet, mga cabinet secretaries, alam niyang ayaw na sa kanya. At hindi ba niya natutunugan na ultimo si President Marcos, tinatabangan sa kanya, plastic lang yon. At mga taong bayan na mismo ang nananawagan, pati mga ibang dating politiko, mga kilalang tao, mga hindi kilalang tao, nananawagan na mag-resign ka na, Sara Duterte. Dahil mas lalong mabobobo ang mga Pilipinong estudyante dyan sa leadership mo. Pero talagang kinakapalan ng mukha. Ang kapal ng mukha. Kesyo ang sabi nila, malaki daw ang pondo kasi daw malaki ang pondo ng DepEd. Ano pakialam sa malaking pondo? Bakit? Para sa kanya ba yan? Bakit? Di ba ang pondo ng DepEd ay para sa DepEd? Para sa mga eskwelahan, para sa mga estudyante, para sa mga teachers. Bakit nanakawin ba? Kaya ayaw bitawan? Paano yan nanakawin? Di ba ang mga expenses niyan alam ng COA? So, anong kinalaman sa pagre-resign ng pondo ng DepEd? Paano naman yan maibubulsa? Well, hindi ko alam.
Baka nga posible. Pero naman, kung may konsensya ka, Sara Duterte, maawa ka sa mga estudyante, maawa ka sa bansang ito na nakakahiya na ang reputasyon ng mga Pilipinong estudyante. Wala kang kwenta. Wala kang kwentang leader, wala kang kwentang Secretary of Education, wala kang kwenta. Mag-resign ka na, at alam mo, sana wag ka nang tumakbo magpangulo. Mas lalong mapapahamak ang bansang ito pag tumakbo kang pangulo at manalo ka. Maawa kayo. Di ba mga kababayan? O, di ba? Na-realize nyo ba kung gaano kabobo ang mga ibinuto natin? Tama hindi? Sorry. Sorry po sa mga tagahanga ni Sara, pero talagang yan ang opinion ko. Kailangan na siyang mawala dito sa mundo.